Breaking news po, Senador Marcoleta. Binakbakan muli itong si Iskul Bukol, Ping Lacson, Tito Soto, Boyeng Rimulya at Erwin Tulfo na mga pare-parehong mga Iskul Bukol na dalobender. Kasi nga po mga kababayan, problemado ang liderato ni Tito Soto na hindi makahanap ng legit na chairman ng Blue Ribbon Committee. Ngayon po mga kababayan, may usap-usapan po na gusto ng taong bayan na ibalik si Senador Marcoleta. Ngayon po mga kababayan, sinabi ni Senador Marcoleta na pilit niyang tinutumbok ang katotohanan, pilit niyang inaalam kung sino talaga ang may sala, pero anong ginagawa nila? Grupo ni Ping Lacson at Tito Soto, hinaharang siya. Nako mga kababayan, dito po talagang ilalabas po ni Senador Marcoleta ang tunay na katotohanan. Lacson, Tito Soto, Erwin Tulfo, Rimulya, makinig kayo dito nang mahimasmasang kayo. Nakakakilabot po na pagbubunyag ni Senador Marcoleta. Eto po mga kababayan. Si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya. Okay na po. Inalis po siya eh. Yun. Paano ngayon yan? Ito pa isang tanong. Kung ibalik kayo Nako po. sa chairmanship, Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. huwag natin pangunahan. Baka naman, kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang hearing. Pagiging chairman ng ano. hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin eh. Alam nyo, totoo, pinopolitika yan. Si Senador Marcoleta, gusto niyang mahuli yung mga kawatan. Pero itong grupo ni Lacson, Tito Soto, Rimulya, Erwin Tulfo ng mga Iskul Bukol, nako po, meron silang tinatago. Yan sinasabi ni Marcoleta. Meron silang tinatago. Meron silang ayaw mabulgar. Tignan nyo po, si Senador Marcoleta na ang nagsasabi dito, mga kababayan. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. Tignan nyo po mga kababayan. Si Senador Marcoleta simulat sa pool, kilala niya at sino na ang mga tunay na magnanakaw, kawatan, buhaya. Pero anong ginagawa ng mga kasama ni Senador Marcoleta? Inilalayo, itinatago. Ang ginagawa ni Marcoleta, hinuhuli ang mga kawatan. Pero anong ginagawa ng liderato ni Ping Lacson, ni Tito Soto na Iskul Bukol? Pilit, iginukubli ang katotohanan. Kasama ni Erwin Tulfo at ni Rimulya. Mga kababayan, ayan na po si Senador Marcoleta. Ang buhay na katotohanan at katwiran, hindi may tatago pag nandyan si Senador Marcoleta. Hindi rin bulag, hindi rin bobo ang mga Pilipino para hindi makita ang ginagawa nyo. Nandyan si Senador Marcoleta na protektor ng batas. Ang senador ng bayan na laging nasa katwiran. Pero anong ginagawa ng grupo ni Tito Lacson, Rimulya at Erwin Tulfo na parang mga unga-unga na walang alam, bending dalo. Ay, Diyos ko, nakakagalit naman. So silang nagtatakip eh. Di ba? Magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila eh.
Talagang hindi na kami magbabayad. Nako po. Pagka ganyan naman Delikado, Sen. Delikado pag ganyan. No? Si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya. Okay na po. Inalis po siya eh. Yari. Yun. Paano ngayon yan? Oho. Ito pa isang tanong. Oho. Kung ibalik kayo Nako po. sa chairmanship, Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. huwag natin pangunahan. Baka naman, kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang Ang hearing. pagiging chairman ng ano. Hindi. Alam nyo mga kababayan, nakakabwisit ng magbayad ng buwis. Pag empleyado ka, wala ka namang choice kundi magbayad ng buwis kasi automatic na kinakaltasan ka na. Nanakawan ka pa ng kumpanya mo, nanakawan ka pa ng buwis mo na napupunta sa mga buhaya. Bibili ka sa 7-Eleven, sa Alphamart, sa SM. May choice ka ba? Makakatanggi ka ba? Na hindi kaltasan ng buwis? Wala kang choice mga kababayan Kaya ito sinasabi ni Marcoleta, itinatago ang tunay na kawatan. Ayaw nilang tumbukin ang mga tunay na magnanakaw. Diyos ko. Hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Oho. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin eh. Oho. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila... Tama, mga kababayan, hindi sila naghahanap ng tunay na kasagutan. Yung kasagutan na tunay, tinatago nila. Tignan nyo si Senador Marcoleta na ang nagsasabi sa atin. Siya na po ang nagiging spokesperson natin. Di ba, mga kababayan? Diyos ko, Lord. Na magbabayad na sila ng buwis kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang Ang hearing. pagiging chairman ng ano. hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Oho. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin eh. Oho. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Oho. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Oho. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Oho. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun na nga po. Mukhang Di wala tayo. Kasi nga, Senador Marcoleta. Box Populi. wala, mas masarap. Kasi nga, Senador Marcoleta, ikaw po yung tinik sa kanilang lalamunan. Ikaw yung nagiging problema. Kasi nga, ikaw hinuhuli mo ang mga kawatan, sila naman yung mga protektor. Di ba mga kababayan? Siya na po nagsabi, si Senador Marcoleta na po. Si Marcoleta na po ang nagsasabi ng katotohanan na talagang itinatago nila, ikinukubli ang tunay na nangyayari. Ginagawa nilang bobo tanga ang mga Pilipino. Sarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo yung punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit ito pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan. Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayo ang naghahanap ng kasagutan eh. Di ho ba? Oh. Sila yung... Alam nyo mga kababayan, majority ng mga Pilipino gustong ibalik si Senador Marcoleta. Kasi nga, tignan nyo po, hindi kinaya ni Senador Lacson na maging Blue Ribbon Chairman kasi nga,
marami siyang natatapakan na kaibigan at takot din siyang banggain ang mga tunay na kawatan dito. Eh yan kasi, agaw-agawin mo kay Senador Marcoleta yung posisyon, ngayon magre-resign ka. Duwag ka. Magtago ka na sa salawal ng lolo mo. Yan ang sinasabi ng mga komento. Duwag ka kasi nga, nag-resign ka. Lakson, duwag. Takot kay Bonjing. O yan, takot daw kay Bonjing. Eh si Senador Marcoleta, sinabi niya hindi takot kay Bonjing. O ikaw, magre-resign ka. Ipapalit ni Soto si Erwin Tulfo na vlogger. Ay, nako, mga kababayan, mabibisit kayo sa mga taong ito. Mga protector ng kawatan. Di ba, mga kababayan? Eh, anong tawag dyan? Di ba? Agaw-agawin nila ang posisyon kay Marcoleta. Tapos, re-resignan lang. O, ngayon, problemado. O, di ba? Nanginginig si Erwin Tulfo. Paano niya gagawin yung pagiging chairman ng Blue Ribbon? Eh, hindi naman siya alam. Di naman maalam. O, di ba? Mental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? O, mga kababayan, tingnan niyo po ito. Di ba? O, di ba, mga kababayan? Ano niyo po ito? Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? O, tignan niyo. Tapos kukunin niya yung Testigo. testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siyang supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan eh. Pagkatapos pupunta yung dalawa dun sa ICI. Opo. Meron ba tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate dun sa, ano ICI. tawag doon, ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Oho. Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Oho. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department, katapos meron silang, isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan, and from any other public authority. Parang kang independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo, huwag kang ibig ba sabihin wala tayong choice? O, totoo nga naman, mga kababayan. Paano naging independent body ito? Nangunguha naman ng resource sa Blue Ribbon Committee. Lahat ng mga kinuhang materyales sa investigasyon, kinukuha naman. Eh, dapat bahala kang mag-imbestiga. Diyos ko, tapos tinanggal si Magalong. Yung pala may tinatago. Choice ka ako. Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Opo, obligado kayo ibigay yung mga dokumento. Kailangan namin, dalhin mo rito si Hernandez. Oho. Humaharap nga sa kanila. Ipatawag sa ito. Wala ba kaming karapatang tumanggi? Oho. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Oho. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alam niyo, Senador Marcoleta, ang tawag dyan sa Blue Ribbon na yan, Blue Ribbon Committee ng mga buwaya, Blue Ribbon Committee ng mga bulagaan na bulakbol na walang alam.
Ayan tuloy, isasalang nila, niresignan ni Lacson, kukunin nila yung walang alam na si Erwin Tulfo. Ano pang mangyayari sa Blue Ribbon Committee? Magiging sarsuela na ito. Diyos ko Lord. Hindi ko sabihin ng mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Ganyan po ugali ni Lacson. Pagka nabubuljak ni Senador Marcoleta sa Senado, ang takbuhan niya kasi nga hindi niya kaya ng debate, yun, tatakbo sa social media, mag-iiyak doon para kumuha ng tulong sa mga kakampi niya na basher na walang picture na account. Kaya sinasabi ni Marcoleta, ayun, tumatakbo sa Twitter, sa FB, sa Friendster. Naku po. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliver mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privileged speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba? Please, Please wait for me. Alam nila nasa agenda eh. Mga kababayan, yari! Yari ka Lacson, Soto, Rimulya, Erwin Tulfo na tanga. Ang takbuhan nyo, mga Twitter. Makipagdebate kasi kayo kay Marcoleta kung saan yung utak nyo. Patunayan nyo na kaya nyo ang Blue Ribbon Committee. Hindi puro ngaw-ngaw, hindi sigaw-sigaw na bending dalo. Sometimes you have to bending dalo. Hindi kayo makaharap ng lalaki sa lalaki kay Marcoleta. Ayan, problema nyo, paano nyo patakbuhin ng Blue Ribbon Committee? O yari, supalpal kay Marcoleta ngayon. Umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talaga umalis. Pagkatapos sasagot siya sa Twitter. Tama ba yun? Nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagisan nito, pagalingan ito di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon. Doon makikita. Yan, kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero, yun ay bunga ng debate yes. ng pakipagtagisan sa floor. Di ba nakipagdebate naman sila talaga? Di inarap ko naman silang lahat eh. Nag-privilege speech kayo, tapos nanong kayo. Di ba? 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Na-harmonize na naman, di ba? Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang Senado, ganun talaga ang Kongreso, di ba? Tapos hahanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Nako. Nandun na yun eh. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, basahin po ninyo yung bagong corporation code. Ano po? Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Kasi yung lumang corporation code, Batas Pambansa number 68 yata yun. Huwag po yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. So bago ngayon... Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. Okay. Yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman.
Naging Luma pala presidente na. pa naman. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka na mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. Taon-taon yun. Alam mo yung MCLE? Mandatory Continuing Legal Education. Yan, opo. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson, darating din ang panahon mapag-iiwanan ka dahil may nababagong May mga mga bagong batas, batas, May nare-revise na batas. Yes, may Merong bagong na-amend. jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Eh, ano nga po? O yan mga kababayan, ano masasabi nyo? Pati asawa ni Senador Marcoleta pinagginitan para lang merong may banat na mali kay Marcoleta. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila kayang baluktutin ang batas. Basta may batas, laging ligtas si Marcoleta. Kaya itong mga bugok na ito, Lacson, Tito Soto, Erwin Tulfo at yung tropa nilang ombudsman, wala, hindi kayo mananalo kay Marcoleta. Mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. I-share nyo po, i-like nyo po at i-subscribe nyo po mga kababayan. Salamat po.